Magandang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Akala nyo po na no sound. No sound po talaga sa una. Pero nandito po tayo muli at nagmi-meet po tayo dito sa ating Zoom meeting. As of now, we are 17. So hopefully, marami pa pong papasok dito po sa ating Zoom meeting. Ang ating pong link ay dyan sa ating pong Facebook page at sa ating mga group chats po ng Biblical Apostolate. Welcome po sa inyo lahat mga kapatid, mga Bible Apostles na sumusubaybay din po sa Facebook Live at sa YouTube channel po natin. So, ngayon, ang ating pong pagninilayan, syempre, ay ang Ebanghelyo ng susunod na linggo o ng darating na linggo, ang ikalawang linggo ng Kwaresma. Bago po tayo dumako sa pagninilay o pananalangin, atin pong muna i-recap po ang ating last week's reflection po na ibinigay para sa atin ni Father Adonis. So ngayon, ang mag-share para sa atin ay walang iba kundi isa sa mga pinaka-mabait at masipag na kabataan na taga-Archdiocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, si John Lester Velez. Good evening, Lester. Hello po, good evening po. Naririnig po ba ako? Medyo mahina lang. Sige po. Okay na po. Yan. Okay. So magandang gabi po muli sa lahat. Ang ating pagninilay nung nakaraang Biblical Spirituality Weekly ay umikot sa pagninilay tungkol sa tukso o temptasyon. No? Binigyang diin ni Father Adonis last week kung paano ba ang temptasyon o yung tukso ay nagpapadalisay sa atin bilang mga Kristiyano at kung paano ba ang tukso ay hindi dapat humantong sa kasalanan. Dahil ang tukso, sabi nga niya last week, ay hindi masama. Nagiging masama lang ang tukso kung tayo ay na-entice na sundin kung ano ang sinasabi sa atin ng tukso na yun. At magandang intro po yun sa panahon ng Kwaresma dahil napakagandang panimula na habang tayo ay naglalakway sa bundok ng Kwaresma patungo sa Easter ay mapalalim natin ang ating mga nais na umiwas sa kung ano man ang mga tukso na maaring magpahamak at magpalayo sa atin sa pagmamahal at sa pag-ibig ng Diyos. No, so binigyan din pong diin ni Father Adonis last week kung bakit 40 days o 40 araw itong panahon ng Kwaresma. Sa Biblia, sabi po niya ay kaya naging 40 ay dahil sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng bayan ng Diyos, maraming mga characters doon, lalo na ang bayang Israel ang dumaan sa 40 days na pagsubok dahil pagkatapos ng pagsubok na yon sila ay naihahanda upang pumunta sa mga bagay na nakalulugod sa pagsamba nila sa Panginoon. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat, Lester. At napakaganda po no yung ating na-recap po yung ating dating o last week's reflection no, especially kasi sa tingin po natin, di ba, o sa tingin ko po pag tayo pumapasok sa panahon ng Kwaresma, parang mas maraming temptasyon na naranasan po ba ninyo o ako lang? So, sana po tayo pong lahat ay maging malakas sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng lahat ng mga ibang mga paraan ng pagiging handa na sa panahon ng Kwaresma upang ating pagtagumpayan ang lahat ng mga temptasyon ng lahat ng mga tukso. So ngayon po mga kapatid, ating pong simulan po ang ating bagong pagninilay ng ikalawang linggo ng panahon ng Kwaresma. Ang lilit po sa ating opening prayer po ay isa pang John, no? Kanina John Lester, ngayon po si John Erfilo po. Good evening po, John.
Good evening po. Good evening. Very nice voice. Let's hold ourselves in the presence of God, and in the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. O God, who always listen mercifully to your servants in distress, we give thanks for your kindness for having gathered us here today for this biblical spirituality weekly. May you pour out on us a spirit of truth, understanding, and peace, that we may know with all our hearts what is pleasing to you, and with one accord as we pursue a more deeper understanding for the love which God has given us. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. 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 In the name of the Father, the Son, the Amen. Holy Spirit. Amen. 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 Maraming salamat po, Brother John. So tayo po ngayon ay magpatuloy po sa ating pananalangin sa pamamagitan ng ating awitin sa banal na Espiritu. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon, handa na po tayo pakinggan ang mabuting balita sa susunod na linggo na babasahin po para sa atin ni Sister Shoni Lukang. I'm not sure if that's the correct pronunciation. Pasensyahan niyo po siya. Shuni. Good evening po. Good evening po. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Iri, Panginoon.
Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kupol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsalita ko siya nang iliman sila ng isang malimlim na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig, at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muli nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Sister Shuni. Ngayon, tayo po ay magpatuloy po sa ating pagninilay sa pamagitan ng isang awitin. Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Lord. Down from heights of glory into the depths below, the love of God self-emptied, the love of God to show. You light the path before us, the way that we must go. Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Lord. Light for those in darkness, the hungry have their fill. Glad tidings for the humble, the healing of all is. In these we glimpse your glory, God's promises fulfilled. Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Lord. To the holy city, Jerusalem, you go, your face set toward the ending, the cross to be your throne. Shall we journey with you and share your paschal road? Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord.
chains that bind us. Speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O transfigure us, O Lord. Transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us. Speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O At ngayon po, tayo po ay magpatuloy sa dalawang sharer. So, ang una pong sharer po natin ay si Brother Harley Di Maano. Good evening po, Harley. Good evening po, Sister. Audible po ako. Yes po. Ayan po. Yung ating pong pagbasa, no, yung ating pong pag-gospel for today ay about po transfiguration. Para sa akin po, yung transfiguration, it speaks more than one reflection. Parang kung nasaan ka sa buhay mo, yun ang titignan mo. Pwede mo siyang tignan na ito ay utos ng Panginoon para sa pagbabago dahil siya mismo ay nagbago. Ito rin ay utos ng Panginoon upang yung mga ipinakita sa iyo ay hindi mo muna ibahagi hangga't hindi pa nangyayari ulit. Tulad po ng sinabi niya, huwag niyo munang sasabihin hangga't hindi pa nabubuhay muli ang tao. Pangatlo po ay yung pagsunod, no? Kasi nung nagsalita po ang Diyos, sabi niya, ang sabi po niya ay, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya. Natakot sila Pedro, si Juan at Santiago, natakot sila eh. Kasi tao sila, nature na matakot kapag may mga bagay tayong hindi maipaliwanag. Pero nandun si Jesus, ang sabi niya, tumindig kayo, huwag kayong matakot. Nung makita nila nandun si Jesus. So nandun yung hope. No? Para sa akin po, ang reflection ko po sa gospel na ito ay sa panahon na tayo'y natatakot sa mga ipinapakita sa atin ng Panginoon. Kasi may mga bagay na binibigyan niya tayo ng biyaya, pero dahil na-overwhelm tayo, natatakot tayo. Ano ba yung susunod nating gagawin? Kasi baka naman itong biyayang ibinigay ng Panginoon ay hindi ko maalagaan ng maayos. Pero nandun si Jesus na nagsasabing, huwag kang matakot, tumindig ka. Para bang sinasabi niya na, anak, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita every step of the way. So in a way, yung gospel at yung transfiguration, it's a reassurance. No? It's a reassurance para sa ating mga laiko, sa ating mga tao na sa lahat ng ating mga takot, hindi yun dapat magtagal kasi kasama natin si Jesus sa daan. Isa pa po, no, isa pa pong ano natin. Yung sa transfiguration po niya, ito ay bilang pagbibigay pag-asa din sa mga apostol, hindi na sa mga apostol kundi sa atin. Kasi nagsasalita na siya bago po ito nagsasalita na siya tungkol sa paghihirap ng anak ng tao. Yun po yung sinasabi niya. Bago po ito mangyari yung transfiguration, sinasabi niya na yun. Pero ito ay reassurance sa atin. Pinakita niya na kila Juan, Pedro at Santiago na siya ay Diyos. Na kahit makita siya ng mga apostol na nakabayubay sa krus, ay huwag silang mawalan ng pag-asa dahil may mas makapangyarihan na ipinakita sa kanila. Ito yung nagbagong anyo na ang mukha ay parang araw, kulay puti ang damit at kasama si Moises at Elias sa kanyang magkabilang gilid. Yun po ay parang sinasabi niya na, totoo, ako ay Diyos. At kung makita niyo man ako nakabayubay sa krus, ay hindi kayo mawalan ng pag-asa. Yun lamang para sa akin, Sister Lindsay. Maraming salamat, Harley. May God bless you po and give us po yun, sabi mo, yung strength na lagi po nasa atin ng Panginoon. Kasama natin every step of the way.
At ngayon po ang pangalawa pong sharer po from the Archdiocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ay si Brother Bong Distor. Good evening po, Brother Bong. Andito po siya sa Zoom. Wait natin po siya i-connect po yung kanyang audio at camera. Hello. Ayan. Good evening po, Brother Bong. Hi, good evening po. Sige po, yung sa sharing ko naman, sabi ko nga sa iba't ibang pagkakataon, maski ilang beses nating basahin tong gospel, sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang dating sa atin personally. Ngayon para sa akin, ang pinakatumatak sa akin sa Ebanghelyo sa pagkakataong ito, yung sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Nung binasa ko sa English naman itong gospel natin ngayon, parang mas maganda ang dating niya. Sa wikang English, Lord, it's nice to be here. Ngayon sa munting kwento ko po, sumali ako sa Lectors and Commentators Ministry noon pang taong 2003. Sa halos 23 taon sa paglilingkod, naging sanay na ako sa ginagawa ko. Alam ko na ang takbo ng misa, ang galaw sa pulpito, ang responsibilidad ng isang lector commentator. Maaari na akong maglingkod anumang oras, parang kahit nakapikit na alam ko ang gagawin. Pero wala na akong malaking kaba, madalas akong magsilbi sa mga mahalagang misa kung saan mga kardinal, mga arsobispo at mga obispong namumuno. Nasa lectern ako sa maraming importanteng okasyon sa aming parokya. Isa itong lugar ng kumpiyansa, sabi ko nga, parang panatag ako rito, kontento. Isang lugar kung saan madali kong masabi, Lord, parang it's nice to be here, dito na lang ako. Itong mga nakaraang panahon, ramdam sa parokya ang malaking pangangailangan para sa mga extraordinary ministers ng Holy Communion sa iba't ibang kadahilanan. Nung simbang gabi, kami ay inanyayahang magboluntaryo at ma-deputize as lay ministers. Pagkatapos nito, kanya-kanyang desisyon kung tutuloy o hindi sa pagiging EMHC member. Hindi naging madali ang pagtugon. Ibig sabihin nito, iiwan ko ang aking comfort zone. Bagong ministry, bagong pakikisalamuha at pakikisama, bagong schedule, bagong paraan ng paglilingkod. Mula sa pagiging sanay, babalik ako sa pagiging bagito. Dadanas ako ng kaba at takot na magkamali at mapagsabihan ng masakit. Tulad ni Pedro, may bahagi sa akin na gustong manatili sa aking kung saan ako pamilyar at komportable. Doon sa lugar na masasabi kong, Lord, it's nice to be here. Pero ramdam ko ring sinasabi ng Diyos, huwag kang manatili rito, bumaba ka sa bundok, lumabas ka sa kinalalagyan mo, maglingkod ka kung saan kita kailangan. Kaya panalangin ko ngayon ito, Panginoon, tulungan mo akong makinig at sumunod. Kahit hindi pamilyar, kahit hindi komportable, magtiwala sana ako na ikaw ang nauuna sa aking paglalakbay sa serbisyo. Maaaring it's nice to be here, pero mas mahalaga ang sumunod sa Panginoon. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat po, Brother Bong, at salamat po sa inyong pagtugon sa tawag ng Panginoon na maglingkod po sa mga extraordinary ministries of Holy Communion. At sigurado po kami na sasamahan po kayo ni Lord, syempre kasi kayo po ang nagdadala po sa Kanya din sa mga may sakit at sa mga mananampalataya. So, ngayon tayo po ay makikinig ng buong atensyon, ng buong bukas na puso, katulad po ng ginagawa po natin sa ating mga unang sharer, sa ating pong opening prayer at ebanghelyo, at gagawin pa po natin sa ating pong nagbabahagi po ng kanyang exposition ng ating pong ebanghelyo. Wala po siya dito sa Zoom meeting, pero andyan po siya sa Facebook Live. Kasi andyan siya palagi at prepare po ang kanyang exposition. Kaya po makinig po tayo sa ating pong minamahal na direktor, si Father Adonis Saclolo.
Magandang gabi mga kapatid, mga Bible Apostles and Bible Coordinators, ang ating ARCAM MBA Youth, ang iba't iba nating kasama sa ARCAM Ministry on Biblical Apostolate mula sa iba't ibang parokya. Ganon din yung ating mga kapatid na totoong kasama natin tuwing Martes ng gabi na nakikipagnilay ng salita ng Diyos, kumukuha ng lakas at kumukuha ng liwanag. Napakagandang gabi muli sapagkat tayo ay nagpapahinga pagkatapos ng buong maghapon ng kapaguran ng pakikipaglaban sa maraming bagay sa daigdig. Tayo ay kinakausap ng Diyos. At sapat na ito upang bigyan tayo ng isang mapayapang gabi sa ating pagtulog. Ngayon, ang ating pagninilayan, mga kapatid, ay ang ikalawang linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyong ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 17, talata 1 hanggang 9. At ang Ebanghelyong ito ay patungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Alam ko naman na alam na ninyo na sa tuwing unang linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ay palaging patungkol sa tukso o sa temptasyon sa ating Panginoon sa disyerto. At sa ikalawang linggo ng Kwaresma, palagi taon-taon ay patungkol sa pagbabagong anyo ng Panginoon. At ito nga yung ating pagninilayan, bakit kailangang magbagong anyo ng Panginoon? At bakit itong partikular na Ebanghelyong ito ay ipinapahayag sa loob ng panahon ng Kwaresma? Kung ating babasahin, sinabi rito sa Ebanghelyo sa pagsisimula na pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Itong 6 na araw, matapos ang 6 na araw, ang pinapatungkulan nito ay ang tagpo sa Cesarea ng Filipos, kung saan nagtanong ang ating Panginoon, sino ako? At sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ang laman ang naghayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At mula sa Cesarea ng Filipos, mula sa norte, sila ay naglakbay patungo na sa south. Bakit? Ano bang merong sa south? Sa timog. Mula sa norte, papunta sa timog. Ano bang meron doon? Ang naroon ay ang Jerusalem. Ang ibig sabihin, nung naihayag na si Jesucristo, ang Mesiyas, kailangan niya nang maglakbay papunta sa Jerusalem, papunta sa kanyang misyon. At sa paglalakbay na ito, ilang ulit, tatlong ulit na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, sa Jerusalem, ako ay magdurusa, ako ay aalipustain, papahirapan ng mga punong pari, ng mga pinunong reliyoso, ako ay ipapako sa krus, ako ay mamamatay. Ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay muli. Ang ibig sabihin, kung titignan natin itong larawan ng Ebanghelyo, sa paglalakbay ng ating Panginoong Jesucristo ay unti-unting namumuo sa kalooban ng mga alagad yung takot. Yung takot sa pagharap sa Jerusalem. At ito yung konteksto. At maaari nating sabihin sa panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na maglakbay papunta sa ating kalooban, sa kaibuturan ng ating pagkatao. In the deepest interior existential part of our lives. Napakalalim na paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. At katulad ng mga alagad, sila ay papunta sa Jerusalem. Tayo rin kapag naglalakbay tayo at binabasa, pinagninilayan natin yung ating buhay. Alam natin na mayroong mga kakaharaping krus. At ito nga yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ipapako siya sa krus sa Jerusalem. Magdudusa siya at mamamatay. At ayun din yung nasa harapan ng mga alagad. Haharap sila sa krus. At ang Kwaresma ay isang paglalakbay din papunta sa Triduo Pascual, alam natin ito. At sa Biyernes Santo, sa Good Friday, bibigyan din dun yung krus na harapin ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang nyo, binibigyan din yung krus na hinaharap natin sa araw-araw. Kaya nga merong veneration of the cross, paghalik sa krus. Kaya nga ang Ebanghelyong ito ay mahalaga, sapagkat tayong lahat ay naglalakbay patungo sa krus.
At dito na papasok ang kahalagahan ng pagbabagong anyo. Kaya nga sila ay naglakbay at sinama niya si Pedro, Santiago at Juan. Maraming bahagi ng mga ebanghelyo, mga kapatid, na palaging ang tatlong ito ay sinasama ni Jesucristo sa mahalagang pangyayari. Para bang nais ni Jesucristong maging saksi sila. Dahil alam natin na mayroon silang gagampanang mahalagang papel, no, sa unang simbahan. At mahalaga ito. Minsan, meron tayong karanasan nito, no, na para bang bakit kaya ipinaparana sa akin ng Panginoon itong mahalagang tagpo sa buhay ko, kung saan nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Isa lang ang ibig sabihin nun, no? Hindi dahil espesyal si Santiago, Juan at Pedro, hindi dahil masigit sila sa mga ibang mga alagad, kung hindi dahil may mahalagang papel silang gagampanan at saan sila kukuha ng lakas, no, kapag ginagampanan nila yung mga papel na yon dito sa mga tagpong ito. At tandaan natin mga kapatid, no, kapag nasasaksihan natin ang lakas ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, no, hindi dahil kailangan gusto lang ng Diyos na makita natin, kung hindi para kukuha tayo ng lakas sa mga tagpong iyon kapag ginagawa na natin ang ating misyon. At pagkatapos nun sila ay pumanik sa isang mataas na bundok. Ang mataas na bundok na ito sa bayang Israel ay tinatawag na bundok ng Tabor. Ngayon napakaganda ito ay isang pilgrimage site, no? Napakataas talaga, no? Parang hirap ng pumanik dito yung mga sasakyan, no? At kung papanikin mo naman, kailangan may sapat kang lakas, no? Sa bundok ng Tabor, no? At doon nangyari na yung pagbabagong anyo. Sa Biblia, palagi ang bundok ay isa sa mga lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang tao, no? Maalala natin si Moises ay kinatagpo ng Diyos sa bundok ng Sinai. Si Elias ay kinatagpo ng Diyos sa bundok ng Horeb. At marami pang iba't ibang mga bahagi ng kasulatan kung saan ang Diyos ay nakikipag-usap sa bundok, no? Kaya nga doon na sila sa bundok, nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At mahalaga ito. Bakit kaya kailangang magbagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo? At pinag-uusapan nga natin yung dahilan. Kasi unti-unti nang namumuo sa kalooban ng mga alagad yung takot sa Jerusalem, yung iskandalo ng krus. Ang nabibigyan diin ay yung pagdurusa at kamatayan. At nawawala yung pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo na matapos ang ikatlong araw, ako ay muling mabubuhay. Kaya nga kailangan ipakita ni Jesucristo ang larawan ng isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na maluwalhati, isang Diyos na kayang magtagumpay sa krus at kamatayan. Dahil ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa bundok ng Tabor, ito rin yung magiging larawan niya sa muling pagkabuhay. Isang Diyos na nagniningning, makapangyarihan, na kayang lampasan ang kamatayan, kayang lumabas sa libingan. Ang ibig sabihin, sabi ng mga ama ng simbahan, kailangang iparanas sa mga alagad at kailangan nating maranasan din ang bundok ng Tabor. At makita ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon upang unti-unti ay pakalmahin o bigyan ng kapayapaan ng ating mga kalooban sa iskandalo ng krus, sa mga krus na ating haharapin. Ibig sabihin, ang bawat krus ay hindi ipinapadala ng Diyos, hindi natin pinapasan o hindi tayo dumadaan sa mga krus ng buhay para wasakin ng Diyos, kung hindi para dalhin sa kaluwalhatian. Kaya nga merong salita no, na napakahalaga rito, ang maluwalhating krus. Bakit naluwalhati ang krus? Sapagkat naging maluwalhati ang Panginoon. Siya ay namatay, inilibing, ngunit muling nabuhay. No? At ang lahat ng mga Kristiyano na nagpapasa ng krus, pumaharap sa krus ay binibigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Para bang sinasabi ng Panginoon na ako yung unang papasok sa krus upang alisin yung kamandag, yung kapangyarihan ng kamatayan ng krus, para hindi nawasakin ng sino mang nagpapasa ng krus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi dalhin sa kaluwalhatian. At mahalaga, pagkatapos noon, nakita
ng tatlong alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. At mahalaga itong dalawang katauhan na ito, no? Si Moises ay larawan ng batas, no? Law, at ang ating Panginoong Hesukristo, ay naparito upang ganapin ang batas, no? At alam natin yung batas ay binubuod sa 10 utos, no? Yung 10 utos na binigay sa bundok ng Sinai, at ito ay ginanap ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat sabi niya sa mga ebanghelyo, ang mga batas ng Diyos ay naging dalawa lamang, no? Naging dalawa na lamang, no? The two greatest commandment, no? Love God with all your heart, with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself, no? Sapagkat yung 10 utos, yung unang 3 utos ay patungkol sa Diyos, yung ika-4 na utos hanggang 10 utos ay patungkol sa kapwa, no? At itong pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos ay ginanap ng ating Panginoong Hesukristo. Ito nga ang kahulugan ng krus. No, palagi nating pinag-uusapan na yung vertical, no, na kahoy ay ang relasyon ng tao sa Diyos. Yung horizontal na kahoy ay relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. Sa krus ay ibinabalik muli itong pag-ibig sa Diyos at yung pag-ibig sa kapwa, no, na naputol ng kasalanan. Kaya nga, ang krus, bakit siya maluwalhati? Sapagkat hindi siya tungkol sa paghihirap, tungkol siya sa pag-ibig. Naroon din si Elias na simbolo o siya yung katauhan na nagpapatungkol sa mga propeta, no? Batas, si Moises, mga propeta, si Elias. At ang mga propeta ay palaging ipinapahayag yung mga tinatawag nating messianic prophecies, no, na darating ang Mesiyas upang iligtas ang sangkatauhan, no? Isang mahalagang teksto, no, ay mula kay Propeta Isaiah chapter 53. At naroon ang Mesiyas, no, na para bang kordero na hindi nagsasalita. At sa kanyang balikat o sa kanyang sarili ay kinuha ang kasalanan ng marami. At sa pamagitan niya ay malilinis at mapapatawad ang lahat. Napakaganda. Itong aklat ni Propeta Isaias, ito ay napakatagal na panahon nang naisulat, no? Bago ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating. Ngunit ito ay nagkakatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpasok niya sa krus, siya yung kordero ng Diyos, no, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin sa krus, kinukuha niya ang lahat ng ating kasalanan. Dahil sa pag-ibig. Ito yung larawan ng isang tinatawag na suffering servant, no? Suffering Messiah. Nagdurusa, hindi dahil kailangan niyang magdusa para sa kanyang sarili. Nagdusa siya para sa kanyang mga minamahal. Ang ibig sabihin, kung bakit narito si Moises at si Elias, pinag-uusapan nila ang magaganap, ang mangyayari sa Jerusalem na patutunguhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpunta ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem ay kaganapan ng lahat ng kasulatan. At napakaganda nito. Sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagaganap ang mga batas at ang mga propeta, ang buong kasulatan, no? Kaya nga mga kapatid, mga Bible apostles, mga Bible coordinators, no? Minsan maraming teksto, no, mga bahagi ng kasulatan na hindi natin maintindihan, no? Naghahanap tayo ng susi ng interpretasyon. Paano ko ba papaliwanag to? O ano ba ang kahulugan netong mga salitang ito? Ang unang prinsipyo o yung first principle ng simbahang Katolika sa pagbibigay ng interpretasyon sa buong kasulatan ay ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang tinatawag na Misteryo Pascual. Kung babasahin natin ang buong kasulatan, palagi ang susi ng interpretasyon ay kung paano ginanap ng ating Panginoong Hesukristo ang mga kasulatan na ito. Kaya nga itong tagpong ito sa bundok ng Tabor ay parang ibinibigay sa atin yung kaliwanagan, no? Paano ba mag-aral ng Biblia? Paano ba magnilay ng Biblia? Paano ba mag-Bible sharing? Paano bang mag-liturgical Bible study? Para hindi tayo maligaw, sinasabi ng Ebanghelyong ito.
Si Elias at si Moises, katauhan na kumakatawan sa buong kasulatan, at ang kaganapan ng buong kasulatan ay ang patutunguhan ng ating Panginoong Hesukristo, ang misteryo Pascual doon sa Jerusalem. At pagkatapos nun, sabi ni Pedro, Panginoon, mabutit naririto tayo, naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. At ito ay mahalaga, no? Alam natin na sila Pedro, alam na nila ang mangyayari sa Jerusalem. At para bang sinasabi ni Pedro na dito na lang tayo sa bundok. Napakaganda nung tanawin, napakaganda yung nangyayari. Narito si Moises, narito si Elias, narito yung mga pangunahing katauhan sa kasulatan. Magtayo na lang tayo ng kubol dito. At dito na tayo manatili. No, sa likod ng mga salitang ito ni Pedro, para bang sinasabi na, bakit pa tayo pupunta sa Jerusalem? Bakit ka pa ipapako sa krus? Natandaan natin, di ba? Si Pedro yung humarang kay Jesus nung sinabi ni Jesucristo na pupunta na siya sa Jerusalem para magdusa. Sabi ni Pedro, hindi ko papayagan yung Panginoon. At sa likod ng mga salita ni Pedro ito ay parang ganun pa rin yung kanyang pakahulugan. Dito na lang tayo. Huwag ka nang pumunta sa Jerusalem. No? At minsan, di ba, pag marami sa atin, no, uma-attend ng mga retreat, mga convivences, mga recollection, o kaya naman mga kaganapan sa ating simbahan, no? Minsan ayaw na nating umalis na sapagkat damang-dama natin yung presensya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, na para bang napakaganda ng lahat, no? Ayaw nang umuwi ng mga tao sa kanilang tahanan, sa kanilang totoong buhay. Gusto nang magtayo ng mga tolda kung nasaan sila naroon. Marami na kaming naibigay ng mga retreat, yung mga convivences, no? Pagka matatapos na, sabi ng mga tao, dito na lang tayo, Father. Huwag muna tayong umuwi. Tinatanong ko, bakit tayo umuwi? Kasi pagdating dun sa bahay, gano'n na naman yung sitwasyon. Gano'n na naman yung problema. No? Ang ibig sabihin, pagtatayo ng tolda, no, sa isang lugar na mapayapa ang lahat, maganda ang lahat, para tumakas sa krus. Ngayon, pinapaliwanag nga natin, hindi ito ang layunin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Ang layunin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay tanggapin na may krus. May haharaping krus, ngunit ang krus ay magiging maluwalhati. Kaya nga pagkatapos nun, na nag-anyaya si Pedro na gumawa ng kubol, yung comfort zone niya sa bundok, no, sabi noon, habang nagsasalita si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. At dito sa tagpong ito mga kapatid, napakaganda sapagkat narito ang 3 persona. Yung ulap ay palaging larawan o sumisimbolo sa Espiritu Santo. Natandaan ninyo sa Lumang Tipan, meron doong haligi ng ulap, no, para hindi mainitan, mapagod sa paglalakbay ang mga Israelita. At ang ulap na ito ang lumukob, no, sa toldang tipanan at sa kaban ng tipan. At yung ginamit na salita ng paglukob o paglilim ng ulap sa kaban ng tipan, ito rin yung ginamit dito, nililiman sila ng ulap. At mahalaga na malaman natin, at alam ko naman na alam natin pag nagdadasal tayo ng rosaryo, yung Litany of Loreto, sinasabi roon na ang bagong kaban ng tipan ay si Maria, no? Kaban ng tipan. Bakit? Sapagkat sa sinapupunan ng Birheng Maria, naroon yung salita ng Diyos. Doon nabuo yung salita ng Diyos at naging laman, no? Naroon din yung tinapay na nanggaling sa langit, at naroon din yung punong pari, ang ating Panginoong Jesucristo. No? Ibig sabihin, sa loob ng sinapupunan ni Birheng Maria, naroon yung mga bagay, no, na sumisimbolo, no, sa kapangyarihan ng Diyos. At lahat ng ito ay kinakatawan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya nga, noong nagbalita ang Anghel Gabriel kay Birheng Maria na siya ay maglilihi, nagtanong siya, no, paano ito mangyayari? At yung salitang ito, lililiman ka ng Espiritu Santo, lulukuban ka ng Espiritu Santo, ay naroon at parehas na salita sa Lumang Tipan, parehas na salita dito sa Ebanghelyong ito na nililiman sila ng ulap, at parehas na salita ng sinabi ng Anghel Gabriel na lulukuban ka o lililiman ka
ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, narito ang Espiritu Santo at sa ulap ay nagsalita ang Diyos Ama. Nagsalita ang Diyos Ama. Sabi ng Diyos Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Si Jesucristo ay nasa bundok ng Tabor, ang Diyos Ama ay naroon, ang Espiritu Santo ay naroon. Ang ibig sabihin nito, napapasok ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, sa Jerusalem, sa kanyang Triduo Pascual, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Ama at ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, ang papasok sa Misteryo Pascual ay ang nag-iisang Diyos. Ang iisang Diyos. No? Kaya palaging sinasabi natin sa theology, merong term, no, mga kapatid, na tinatawag na Trinitarian indwelling. Trinitarian indwelling, ibig sabihin kung ano ang ginagawa ng Ama ay hindi na ay ginagawa ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung anong ginagawa ng Anak, naroon din at gumagawa ang Ama at ang Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng Espiritu Santo, naroon din ang presensya ng Ama at ng Anak. Kaya nga, napakaganda nito na sa krus ng ating buhay nakakaharapin. Hindi lamang mararanasan natin yung kaluwalhatian nito pagkatapos. Ngunit sa pagpasok sa krus, kasama natin doon ang Diyos, iisang Diyos na may tatlong persona. At pagkatapos nun, natakot ang mga alagad nung marinig nila ang tinig ng Diyos. No? At sila'y nagpatira pa, ibig sabihin dumapa sila sa lupa. No, bakit? Natatakot silang makita ang mukha ng Diyos. Dahil sa lumang tipan, alam natin na sinabi roon na walang makakakita sa Diyos at mananatiling buhay. No? Kaya nga, ganun na lamang yung pagkatakot ng mga alagad. At natakot din sila sa napakalakas ng tinig ng Diyos. No? Sa lumang tipan, ang tinig ng Diyos ay parang tunog ng kulog at kidlat. No? Napakamakapangyarihan. No? Kaya sila ay napadapa sa lupa. No? At maganda ang sinabi rito, ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Ang pagkakadapa sa lupa ay larawan ng lahat ng pangyayari sa ating buhay kung saan tayo ay nalulugmok. Tayo ay natatakot, anxiety, problema, nasa krisis. Talagang napapalugmok tayo at humahalik sa lupa. Napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo rito. Sabi rito, at ito yung gustong-gusto ko, nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Napakaganda, no, mga kapatid. No, sa mga panahon na nakaharap tayo sa isang napakalaking Jerusalem, sa isang nakakatakot na krus, at sa tuwing nauubusan tayo ng lakas, lumalapit si Jesucristo, tayo ay hinahawakan. Bakit kaya tayo hinahawakan ng ating Panginoong Jesucristo? No, para sabihin sa atin, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Kaya ang sabi niya rito sa Ebanghelyo, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. No? Dahil hindi ka nag-iisa. Ang sinasabi ng Ebanghelyong ito, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo, anumang krus ang papasukin at haharapin natin sa buhay, sinabi na natin kanina, kasama natin ang iisang Diyos, ang tatlong persona. Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hawak-hawak tayo. Malapit sa atin. At tayo ay itinitindig. Binibigyan ng lakas ang ating mga binti, ang ating mga paa na maglakbay. Na wag maging isang paralitiko dahil sa takot. Huwag kayong matakot, sabi ng ating Panginoon. At nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. At habang sila ay bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. At ito yung summary. Para bang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mauunawaan ninyo ang pagbabagong anyo, ang mga nangyari sa bundok na ito, kapag muli nang nabuhay ang anak ng tao, kapag muli na akong nabuhay. At ito yung sinasabi natin kanina, para maunawaan natin ang buong kasulatan, maunawaan natin ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon.
Kaya nga tayo ay inaanyayahan netong ebanghelyo sa ikalawang linggo ng Kwaresma, no? At totoo, sa ebanghelyong ito si Jesucristo ang nagbagong anyo. Ngunit gusto ring pagbaguhing anyo ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pagsunod sa Kanya. Gustong pagbaguhing anyo ng ating Panginoong Jesucristo ang konsepto at pananaw natin sa mga krus ng buhay. Sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, totoo may krus at iniiba niya ang anyo nito. Hindi na isang krus na nakamamatay, na nakakatakot, kung hindi isang krus, larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, larawan ng tagumpay ng Diyos sa atin. Meron tayong mga krus na kakaharapin, ngunit doon din ipaparana sa atin yung pag-ibig ng Diyos at yung kanyang tagumpay. Siguro, sapat ng pagninilay natin ngayon, tayo ngayon ay papasok na sa pananalangin. Maraming salamat po kay Father Adoti po. Napakaganda ng kanyang exposition, ng kanyang reflection. At ngayon tayo po mga kapatid, lahat po tayo ay naiyahan na manalangin. Ang mga gusto po magbahagi ng kanilang mga panalangin, paki-unmute po ang inyong mga microphones. And if you want po also your cameras. At pagkatapos po ng inyong intensyon, tayo po lahat ay sasagot or tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, nawa patuloy niyo po sanang baguhin ang aming puso na maging kamukha nito ang iyong mukha, Panginoon. At nawa ang iyong liwanag ang patuloy po na gumabay sa amin, lalo na po sa hinahangad po namin ng pagbabago namin bilang tao at bilang tagasunod po ninyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para po sa aming lahat na nagningiling at nagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, nawa na ang ating lahat ng mga pagsasakripisyo at mga isinasantabi ngayong panahon ay magbunga ng maganda para sa ikalalago ng ating mga kaluluwa habang sinusuong natin ang landas patungo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinataas po namin ang aming mga sarili. Naway alisin mo po ang lahat ng takot, pangamba sa paghaharap sa aming mga krus, sa aming mga problema, sa lahat ng aming pinagdaraanan sa buhay. Naway kayo ang aming maging lakas, magtiwala, nawa kami sa inyo at patuloy kaming ialay ang buhay namin sa inyo. Panginoon, dingin niyo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ng bawat isa ng mga Bible Apostles na nandito po sa Zoom meeting, ganon din po sa mga Bible Apostles na nasa Facebook Live at sa YouTube channel. Nawa po ang bawat isa sa kanila ay maranasan ng inyong pagmamahal sa inyong salita sa bawat oras ng kanilang mga buhay. Itinataas po namin din, Panginoon, ang lahat ng mga tao na naghihirap dahil po sa karahasan, sa iba't ibang mga problema sa kanilang buhay. At tulungan mo po, Panginoon, ang mga tao na nagtatrabaho ngayong gabi sa kanilang pagpunta sa kanilang trabaho at sa pagbalik sa kanilang mga tahanan. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa tulong ng inyong mahal ng Ina ang Birhen Maria. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. At ngayon po mga kapatid, tayo po ay sabay-sabay po idalangin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo rito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at mo kami na lahat ng masama. Amen. Ngayon po, meron po tayong announcements. Ready na po ang ating dakilang sekretarya. Teresita, good evening po, Tere. Yes po, maraming salamat po sister. So magandang gabi po sa mga ating masugid po na sumusubaybay sa ating lingguhan every Tuesday na Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po, iniimbitahan po namin kayo sa ating monthly formation and meeting ngayon pong darating na February 28, 9 a.m. to 12 noon sa Multipurpose Hall First Building po ng San Carlos Seminary. So, ang topic po natin, tema po natin para po sa pagtitipon na ito ay pinamagatang Walking Together in the Word, Collaborating in Love for Mission. So, yun. Dahil po kami po ay nanggaling po sa National Bible Workshop ngayong buwan po ng February, gusto po namin na ibahagi rin po sa bawat isa po sa atin ang aming mga napakinggan, ang aming natutunan, at aming naging experience po sa workshop po na iyon. So, iniimbitahan po ang lahat. So, not necessary po na member po ng ating ministry, pero kung sino pong may bukas na puso at tenga, ayan, na malaman po kung ano po ang binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Ayan. Mag-confirm lang po kayo sa inyong mga Bible, sa Parish Bible Coordinators kung kayo po ay makakapunta para po ma-update po natin kung ilan po tayo at ilan po yung mga ihahanda po natin para po sa ating munting salo-salo. Ayan. So sa San Carlos Seminary po ito. And para naman po sa buwan po ng March, dahil Lent na nga po ngayon, meron po tayong Lenten Recollection na gaganapin po sa March 21, 2026, 9 a.m. to 12 noon po sa Pope Pius XII Catholic Center Auditorium sa UN Avenue, Paco, Manila. So this time po meron po tayong naimbitahan at pinaunlakan po tayo ng ating speaker, Mr. Reverend Father Paul Obispo. So sana po makadalo po tayong lahat dahil very timely po ito sa ating pagninilay po ngayong panahon po ng Kwaresma. And ayun po, yun lang po yung update ko po sa ngayon para po sa iba pa namin mga detalye ng ating mga upcoming events. Para po sa mga darating pong linggo, ayan, we'll keep you posted po sa ating mga group chat. Maraming salamat po, sister. Thank you so much, Tere. So, abangan nyo po ang ibabahagi po namin na umattend po sa ating pong National Bible Workshop po sa Baguio. At syempre po, ang isang magandang pong pagkakataon para tayo po lahat ay makikilala, makikita-kita sa ating pong monthly meeting, monthly formation, no? At especially po sa mga absent last time. Attend po sana lahat, no? Well, noong January, maraming po talagang umattend dahil po commissioning natin at Christmas party po. Pero sana po sa ating pong ibang mga monthly formations na like ordinary po, lahat po tayo ay a-attend. So, ang pagkain is on us, so don't worry po about it. Just bring your jacket po talaga and kung meron po kayo tumbler po, dalhin niyo po inyong tumbler so we can use less plastic lang po. So yun lamang po at marami pong mga nagtatanong pa tungkol po sa mga Bible guides. Wala pa po kami at wala po talaga. Ang nagsend po namin ay ang mga ang file in the soft copy. So, ang isang parokya ay nag-print na kasi it's printer friendly in a leather po size na bond paper. So, pwede kayong gawin yun para ma-provide po ng mga PEC o yung mga tao na nangangailangan pa hanggang ngayon ng ating pong
Bible Guide. Yun lang po for us. So hope to see you all po sa Sabado. Ang ating pong program starts po 9 a.m. but sana po ando po tayo mas maaga para sa ating registrations. Dahil po si Father Ado ay nandun po sa Facebook Live, wala po muna blessing but you are all a blessing to each one of us. So tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos at maraming salamat sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del and Parish of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sa lahat ng mga nagdasal, nagbahagi, nag-share, nagbigay po ng inyong time po ngayong gabi. So, thank you din po sa lahat nandito sa Zoom meeting, no? More than 20 tayo, 23. At po dyan sa Facebook Live, may God bless us all. Let us glorify the Lord po through one glory be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. See you sa Sabado.